Hello po mga kababayan. Ito si Simple Talkies muling nagbabalik, no? At tayo po ay magbibigay ng ating komento, reaksyon sa mga may init na issues pang politika sa ating bansa. So dito lang po tayo muna sa loob ng sasakyan habang tayo ay nag-aantay ng mga pipick-uping bata. So pag-usapan natin mga kababayan, no, yung mainit na usapin sa mga espiya di umano ng bansang China na nandyan sa Pilipinas. So sa ating mga previous vlog, mga ilan na po ang mga nahuli ng ating otoridad tulad ng NBI at AFP, no? 6 na Chinese nationals at 2 mga kapwa natin Pilipino na mga tumutulong sa mga ito. No, yung una, yung isang Chinese na kasama ang 2 Pilipino na naglilibot-libot sa mga base militar, sa mga power grids, no, sa mga malls at iba pang mga pwedeng lang kuhanan ng mga intelligence report at malamang ipadala sa bansang China di umano. Okay, so meron na pong kaso yan. Yang isang Chinese national nga po na yan ay nakapag-asawa pa ng Pilipina. Okay, at yung asawa niya nga po talagang pinapaliwanag na hindi naman daw po espiya ang kanyang asawa at ganun din ang sinasabi ng ilang miyembro ng CHR na dumidepensa sa kanya, no? Anyway, ako po maniniwala sa ating gobyerno kasi na-surveillance po sila Hindi naman yan isang araw dinampot lang sila kaagad-agad. Hindi po, no? Talaga pong sinundan sila, no? Minamanmanan sila how many days, months or years na sinusubaybayan siya. Maniniwala ako sa ating otoridad at yung sinasabi na mga kagamitan nila ay hindi po pang-komersyal. Ibig sabihin yung nabibili nyo lang dyan sa mga loob ng mall, sa mga dyan sa bangke-bangketa, sophisticated po, military grade sabi ng ating AFP base po sa kanilang pag-aanalisa. So hindi naman natin pwedeng itanggi yung karapatan niya na magkaroon ng pagdepensa, di ba? Siyempre, may human rights pa rin siya. Di ba ginagalang? Pag sa ibang bansa yan, ng espiya, yari ka na. Baka nakaranas ka na ng pagmamalabis sa iyong pangkarapatang tao. No, baka physical, ganyan, mga abuse, no? Talagang ito-torture ka. 'Di ba? Ganoon naman talaga sa atin. Talagang itinataguyod ang human rights, mga kababayan. So, eto pa, yung 5 naman, no, nahuli din 'yan, no? Na siyang nag-iispiya sa Palawan. No, doon sa mga base malapit sa EDCA. At binibidyo yung galaw ng ating mga Philippine Coast Guard at ating Philippine Navy. Nahuli po yan. At ngayon po, kinampihan po ang Pangulong Marcos ng National Security Council sa pamamagitan po ni Secretary Anyo at ng AFP. Lalong-lalo na dun sa sinabi ng Pangulo tungkol sa hamon niya sa China. Yung panawagan niya sa China na stop, no, yung mga harassment ninyo, yung mga coercive actions ninyo, mga provocative actions ninyo, stop yung pang-aagaw nyo ng mga teritoryo namin. No, kinatigan po ni Secretary Anyo yung sinabi ng Pangulo sa bagay na yan, no? Kasi po umiiyak po ang China tungkol sa Typhoon missile ng US na nakalocate sa ating bansa. No, karapatan natin, no? Karapatan nating magkaroon tayo ng depensa. Karapatan nating i-deter yung lahat ng mga aggressors. We have to fight for our sovereignty. We have to protect our sovereignty, no? We have to protect yung ating pagkasarinlan. Okay? So, ganun bang po sabi ni Secretary Anyo? He is with the President or the National Security Council. And the AFP through si AFP Chief of Staff Secretary General Romeo Browner, na sabi niya from the very beginning, we are in one with the President. Simula nung sinabi niya
Simula nang sinabi ng Pangulo na walang square inch ng lupa ang maaagaw sa ating West Philippine Sea. Pinaninindigan po ng Pangulo yan through his statement, no? Yung sinabi niyang aalisin ko ang Typhoon missile, ibabalik ko yan if and only if China will do this. Do you think China will abide? Saka bakit kayo natatakot China, di ba? Ulitin lang natin. Ba't kayo natatakot? You have more sophisticated missiles than what we are actually allowing US to put in our land. Di ba? Wala eh. Takot na takot kayo. Di ba? Ano bang pwede naming gawin? Wala naman. Yung mga actions nyong illegal pananakit sa amin sa West Philippine Sea during the Rory mission, eh kayo nga nakapanakit eh. Kayo ang naninira ng property. Eh kami, anong ginawa namin sa inyo? Did we ram your boats? Your ships? No. Did we water cannon your people? No. Diba? Do we have any aggressive behavior towards o against you? Wala. Kayo yun. Kayo. Tapos kayo pa ang takot na takot. O diba? Kayo ang may nuclear bomb pero you are asking us to remove it. Sino kayo? Sabi nga ni Judo Pigboro, kami lang ang may karapatan kung saan dapat namin ilagay ang aming mga kagamitang pandigma. O diba? Hindi nyo kami sakop. Ganun lang po yan mga kababayan. At the same time, mga kababayan, ang secretary din ng National Security Council, si Secretary Anyo, ay nababahala nga po dyan sa mga spying na yan. No? Tama lang po yung action ng ating AFP na kailangan talaga tayong maging maingat, kailangan maging mapagmatsyag na. I-surveillance po itong mga to, lalo na itong mga Chinese nationals na talagang ipinakalat dyan, no? At yung pagkakahuli sa 6 na yan, no? Malaking accomplishment po yan, no? At ganun din po ang Pangulong Marcos natin, no? Naniniwala, mga kababayan, naniniwala siya na meron ngang sleeper cell sa ating bansa ang mga Chekwa, no? Ano po ba yung sleeper cell na yan? Grupo po yan, no? Grupo po yan ng mga spy, mga military personnels. Nandyan lang sila sa ating bansa, no? Hindi sila active. Nakikisalamuha sila. Parang mga ordinaryong Pilipino. Oh, tama. Awaiting a go signal from their leader. Kung meron ng mission, they will be activated. So yun na nga, yung 6, no? It is being allegedly part of the sleeper cell ng mga spy na activate, kaya nagbibideo-video, nagpo-photograph or doing their spying activities. Kaya babi pa ng Pangulo, nag-asawa sila ng mga Pilipina para hindi po sila pagdudahan. O asawa ng Pilipina yan, no? Asawa ng Filipino citizen. O bakit spy ba yan? Hindi, o tinan mo, o negosyante yan, no? Ordinaryong mamamayan lang yan na nandito nagtatrabaho sa Pogo, legal ang business, pero you never know. Diba? Oh, saan galing ang pondo niya? Ano ang background niya? Oh, dapat siyasatin. Kaya tama po ang ang intelligence report ng ating AFP. Kasi yung isang Pinoy na may isang Chinese na may 2 Pinoy na nahuli sa kanya, talagang na ano po siya, napag-alaman na siya po ay isang graduate sa isang parang military, no? Yung PLA Research and Science and Research sa China. Ayun, pero ang asawa niya, yung Pilipina, todo tanggi po. At ang latest nga po diyan, yung pong suspect pa lang to, nag-file po ng not guilty. Nako. Kailangan patunayan dyan ng ating MBI through Director General Santiago at ang AFP na tama yung kanilang investigative o yung kanilang research sa intelligence dyan sa mga taong yan, na mga allegedly or suspected spy of China. Ang China, walang salita eh. Sabi ng Pangulo, wala eh. Walang communication sa China, parang iniwan sila, mga kababayan, ayaw maki-involve ng China. Ganun po yan. They will not admit it, hindi po.
Kaya ang sabi ng Pangulo, siguro i-interrogate yung mga nahuling mga suspect sa spying, baka meron pa silang masabi, mag-squill na sila saan at sino pa ang mga kasamahan nila. Yan po yan. Kasi ang dami po, pati po yung binuksan na base sa Subic, yung dating iniwan ng mga Amerikano, yung US Naval Base dyan. Ang laki pong base niyan. I-open na rin po yan eh. Oh, baka ang dami ng mga spy doon sa amin sa Gapo, no? So ako po nag-a-agree sa Pangulo sa sleeper cell na yan. Naniniwala ako diyan, nandiyan yan. Hindi aamin ng China diyan. Ano yan, baka internal na lang ang gagawin diyan, no? Yung ating Pangulo o whatever, DFA or the AFP o whatever it is na siguro ano na lang yan, gobyerno sa gobyerno, for their eyes only. Pero ako naniniwala pa rin, nasa panig pa rin ako ng Pangulo. I still trust my president, no, President Bongbong Marcos. Also, meron pong babala ang Bureau of Immigration. Sabi po ng Bureau of Immigration, ang sinumang mga kapwa natin Pilipino na tutulong, no, diyan sa mga espiya na yan, makakasuhan po sila. Ipo-forward po sa DAJ ang kaso niya. Ang tawag dyan, espionage. So mga kababayan nating Pilipino, please, wag naman, mahalin natin ang ating bansa. Wag niyong isuko, no? Pinaglaban ng mga ninuno natin yan na magkaroon tayo ng kasarinlan. Nung mga unang mga panahon, ang gusto nila maging, Commonwealth state nga po tayo ng Amerika. Ang gusto ng ilan, maging state na lang tayo ng United States. Pero pinaglaban po ayaw natin. Ayaw natin. Ayaw tayo nating maging isang estado ng Amerika. Since pinanindigan na natin yan, wag nating isanla sa mga Chino ang ating bansa. Wag silang maghari-harian sa ating bansa. Ang gusto lang natin ay mamuhay ng payapa, lumago ang ating economy, gumanda ang buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Huwag tayong abusuhin, huwag tayong gawing alipin sa sarili nating bansa. Huwag tayong babuyin sa sarili nating bansa. Pwede namang makipag-harmonize o harmony, di ba? As long na we treat each other respectfully and in fairness. Yun ba? Respect. Respect our human rights, respect our privacy, respect. Unang-una kayo dayuhan dyan. Hindi kaming pwede ang maging dayuhan sa sarili naming bayan. Sumunod kayo sa batas namin. Kung nahuli kayo, gamitin namin ang batas na pinaiiral sa bansa nyo. O diba, firing squad kayo sa China. Communist kayo . Kaya gustong-gusto nyo sa Pilipinas kasi freedom loving kami, democracy ang gusto namin. Kayo yung rights nyo hindi fully 100% sa bansang China because of communist form of government. Di ba? You are being controlled by your government. Kami hindi. May human rights pa nga. It is a commission. Yung human rights ng bawat Pilipino is protected by a commission. Di po ba? O ganun lang po yun. Kaya tayo, mga Pilipino na talagang totoong nagmamahal sa ating bayan at sa ating kapwa, hindi tulad ng mga Duterte na mga makasarili at benta sa China, tulungan po natin ang ating administrasyong Marcos. No? Makiisa tayo. Sabi nga ng Pangulo, I run under the guise of unity, no? Naniniwala pa rin siya. So tulungan natin ang ating gobyerno, no? Huwag nating ibenta ang ating bansa sa Chino. Okay? Ayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.